Bicol is the fifth largest cultural linguistic group in the Philippines, numbering about 4,070,000 in the late 20th century. Their indigenous origin is commonly considered to be Bicolondia, a region composing part of the Bicol Peninsula and neighboring islands of Southeast Luzon. The Bicol are largely an agricultural and rural people, producing rice, coconuts, and hemp. Nearly all of them are Roman Catholics. Their language is closely related to other of the central Philippines, all of which belong to the Austronesian family of languages. The peninsula has an area of about 4,660 square miles. It is composed of the Bicol Plain, a large low-down area important in the production of rice, and volcanic highlands. A well-watered area, it's densely populated, although largely rural and agricultural. One of the most popular attractions in Bicol is Mayon Volcano, which is an active volcano that sits just north of Legazpi City, and it's one of the region's key ecotourism areas. Scattered across the 6 provinces that comprise this picturesque region in natural wonders like pristine beaches, whale shark habitats, mountains begin to be trekked, and the Mayon volcano, of course, it's more than just its natural wonders. The land is teeming with rich history. Si Baltog ay nakarating sa lupain ng Ibalon dahil sa pagtugis niya sa isang malaking baboy ramo. Siya ay nanggaling pa sa lupain ng Batawara. Mayaman ang lupain ng Ibalon at doon na siya nanirahan. Siya ang kinilalang hari ng Ibalon. Naging maunlad ang pamumuhay ng mga tao. Subalit, may muling kinatakutan ang mga tao. Isang malaki at mapaminsalang baboy ramo na tuwing sumasapit ang gabi ay namiminsala ng mga pananim. Si Baltog ay matanda na upang makipaglaban. Tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Handyong. Pinamunuan ni Handyong ang mga lalaki ng Ibalon upang kanilang lipulin ang mga dambuhalang buwaya, mababangis na tamaraw, at lumilipad na mga pating at mga halimaw na kumakain ng tao. Napatay nila ang mga ito maliban sa isang engkantadang nakapag-aanyong magandang dalaga na may matamis na tinig. Ito ay si Oriol. Tumulong si Oriol sa paglipol ng iba pang mga masasamang hayop sa Ibalon. Naging payapa ang Ibalon. Ang mga tao ay umunlad. Tinuruan niya ang mga tao ng maayos na pagsasaka. Ang mga piling tauhan ni Handyong ay tumulong sa kanyang pamamahala at pagtuturo sa mga tao ng maraming bagay. Ang sistema ng pagsulat ay itinuro ni Sural.
Itinuro ni Dinahong Pandak ang paggawa ng palayok na iluwad at ng iba pang kagamitan sa pagluluto. Si Hablon naman ay nagturo sa mga tao ng paghabi ng tela. Si Ginantong ay gumawa ng kauna-unahang bangka ng araro, itak at iba pang kasangkapan sa bahay. Naging lalong maunlad at masagana ang Ibalon. Subalit, may isang halimaw na naman ang sumipot. Ito ay kalahating tao at kalahating hayop. Siya si Rabot. Nagagawa niyang bato ang mga tao o hayop na kanyang maengkanto. Nabalitaan ito ni Bantong at inihandog niya ang sarili kay Handyong upang siya ang pumatay kay Rabot. Nalaman ni Bantong na sa araw ay tulog na tulog si Rabot. Kanya itong pinatay habang natutulog. Nagalit ang Diyos sa ginawang pagtaksil na pagpatay kay Rabot. Di umano, masama man si Rabot, dapat ay binigyan ng pagkakataong magtanggol sa sarili nito. Pinarusahan ng Diyos ang Ibalon sa pamamagitan ng isang napakalaking baha. Nasira ang mga bahay at pananim. Nalunod ang maraming tao. Nakaligtas lamang ang ilang nakaakyat sa taluktok ng matataas na bundok. Nang kumunti ang tubig, iba na ang anyo ng Ibalon. Nagpanibagong buhay ang mga tao ngayon sa pamumuno ni Bantong.